So mga tol, kung matatandaan, nag-viral po noong nakaraang taon buwan ng October itong 2 beses nang nakalaban ni General Casimero na si former world champion Amnat Ruenrong ng Thailand, kung saan binugbog po ito si Amnat ng isang staff sa store dahil sa kalasingan at pangungulit ni Amnat. Nasundan pa nga po yan noong pagpasok ng taong 2026 kung saan nanggulo na naman po si Amnat, pero sa pagkakataon na yan, dinakip po siya ng mga pulis at dinala sa presinto. Pero kinabukasan lang mga tol, nakalaya din agad itong si Amnat matapos siya makapagpiyansa. Paliwanag nga po dyan ni Amnat Ruenrong sa mga reporters, tanggap daw niya ang pananagutan at pagkakamali. Inaamin niyang lasing siya at nawala daw siya sa kontrol, kaya nagawa daw niya manggulo. Humingi nga din po ng isa pang pagkakataon si Amnat sa mga Thai boxing fans na magbabago daw siya. Sinabi niyang gusto daw niya muling maging aktibo sa sports o kaya naman magturo siya sa mga kabataan ng sports. Humingi din ng sorry si Amnat sa buong mundo at sa mga fans niya. Sinabing hindi na daw niya uulitin yung nangyari. Sumukang tinupad naman po ni Amnat ang kanyang pangako na magbabago na siya at muling maging aktibo sa sports. Nito lang po kasing April 21 mga tol, nagbalik po sa ibabaw ng ring itong si Amnat, pero hindi po sa boxing kundi sa dati niyang sports na Muay Thai. Sa edad nga po na 46 mga tol, pinakita ni Amnat na may ibubuga pa siya. Tinapos lang po kasi niya sa loob ng round 2 itong nakalaban niyang si Payukol Insigaracha. Marami nga po masaya sa pagbabalik ni Amnat sa ring at pagkapanalo nito, at naiiwasan na nito ang pagiging bayolente at pagkawala ng kontrol sa sarili at pagiging alcoholic. Pakikita din mga tol na todo suporta ang mga kababayan niya sa kanya sa muli nitong pagsampa sa ring. Sa kabilang banda naman mga tol, 5 araw na nga lang po magaganap na ang bigating laban sa Tokyo Dome, Japan sa pagitan ni Naoya Inoue versus Junto Nakatani. Mukhang sure na nga po ang trainer ni Junto Nakatani na si Rudy Hernandez na mananalo ang bata niyang si Nakatani. Sinabi po kasi ni Rudy Hernandez mga tol na pagbibigyan daw nila ng rematch itong si Inoue. So ibig sabihin lang mga tol, para kay Hernandez, sure win na sila. Gusto din ni Hernandez mga tol na impresibo ang magiging panalo ni Nakatani. Aniya, gusto daw niyang in-knockout ni Nakatani itong si Inoue. Pagbibiro pa nga po ni Hernandez mga tol, kapag na-knockout daw ni Inoue si Nakatani, pwede na daw siyang mamatay kinabukasan. Noong tanongin naman po si Nakatani kung makikipag-rematch siya kay Inoue kapag tinalo niya ito, sagot ni Nakatani, maybe. Sa ibang banda naman mga tol, may prediction naman po si Timothy Bradley sa laban ng Inoue versus Nakatani. Sa tingin ni Bradley, mauuwi daw sa desisyon yung laban na yan or late stoppage. Pero nahihirapan po pumili si Bradley mga tol kung sino ang mananalo sa dalawa. Parehas daw kasing magaling at malakas itong si Inoue at Nakatani. Aniya, pag-aaralan muna daw niyang mabuti kung sino daw para sa kanya ang mananalo. Sa ngayon daw kasi, hindi daw talaga niya alam kung sino ang mananalo sa dalawa. May mga bad habit daw kasi si Inoue na nakita niya, kaya nga daw bumagsak ito kay Luis Neri at Cardenas. Nakikita ni Bradley mga tol na yung laban ni Nakatani kay Andrew Moloney, kung saan pinatulog ni Nakatani itong si Moloney, yun daw ang nakikita niyang ibabato ni Nakatani kapag ginawa daw ni Inoue yung mga bad habit nito. Pero magaling daw itong si Inoue at malakas, kaya hindi daw talaga alam ni Bradley mga tol kung sino ang mananalo sa dalawa.